Attorney Jessa Maris, itanong ko sa inyo yung tanong ko dapat dapat kay Commissioner Tenco. Sabi po ni Commissioner Tenco sa hearing, doon naman po sa House of Representatives, may otoridad ang PAGCOR na i-ban at ipagbawal ang online gambling kung gugustuhin po ninyo. So, kung iuutos ninyo, so yes or no lang po, kung iuutos ng PAGCOR, pwedeng ipagbawal ng PAGCOR ang paggamit ng e-wallets sa online sugal. Yes or no lang po? Yes, Madam Chair. Thank you. Ganito kasi yung ginawa nyo rin halimbawa sa online poker. Ito, hinigpitan ng PAGCOR ang paggamit ng credit cards sa pagtaya. So hinigpitan sa isang pamamagitan ng isang napakakongkretong pamamaraan. Ngayon, pagdating naman dito sa online sugal, pinayagan nyo ang pag-link sa e-wallets gaya ng GCash at Maya. So ayan. Pumayag rin kayong magkaroon ng links ang e-wallets papuntang online gambling platforms. These are all according to your own rules, no, ng PAGCOR. Ang sabi dito, yung pag-link ng e-wallet sa online gambling platforms, ang sabi po, quote, a link feature may be implemented where a prospective player will be redirected to the existing player registration portal of the remote gaming platform to undergo player registration procedure therein, close quote. In effect, at in fact, no, pinayagan nyo rin na magkaroon ng general account ang mga operator ng e-wallets, quote, to ease the processing of accounting, funding, and withdrawal requests, close quote. So, sa madaling salita, yung credit card, nagawa nyo ng pahirapan. Pero yung e-wallets, pinadali ninyo. So sa ngayon, Attorney Jessa Maris, kahit inutos na ng BSP na tanggalin ang links ng online sugal sa e-wallets, pwede pa rin mag-cash in at cash out gamit yung mga apps. Paano po nangyari yon? Your Honor, with regard po sa pag-cash in and cash out and also the delinking, we followed po the directive of the BSP kung saan pinagbawal po yung delinking. Since pinag-aaralan pa po ng Bangko Sentral kung ano po yung magiging pinal na regulasyon ng paggamit ng payment platforms para sa mga gambling apps, ganun din po ang ginagawa po namin sa PAGCOR. Sinusunod po muna namin ito habang wala pa pong definitibo na regulasyon sa paggamit po ng payment platforms sa pag-cash in and cash out po sa gambling apps. Sa ngayon, hindi lang po 5,000 ang limit na pwedeng itaya, plus 2 zeros pa, Mr. Chair. Pwedeng umabot hanggang 6 digits, 500,000 pesos. Pambihira, nakakalula po. So talagang marami po tayong hihingiin na compliances po mula sa GCash at saka Maya. Natanong ko kanina po paano nangyari no na hinigpitan yung link or yung paggamit ng credit cards sa online poker pero parang niluwagan naman yung sa links ng online sugal sa e-wallets. At nasabi ko nga po kanina, para pong nagsarado ng pinto, nagbukas naman ng mga bintana. Bakit, itodo ko na po, Attorney Jessa Maris, bakit hindi na lang pong ipagbawal ng PAGCOR yung paggamit ng e-wallets sa online sugal? So ma'am, liwanagin ko lang po or balikan ko lang po yung kaninang statement. No? So we would like to clarify po that the use of credit cards or the use of credit in betting is prohibited in all kinds of games na nireregula ng PAGCOR. So bawal po talaga yung uutang po kayo para po kayo ay makapaglaro or makapagsugal. Ngayon po, ito pong mga platforms po na ito na regulated naman po ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito po kasi yung mga available ngayon para po makapag-cash in or ito po yung mga platforms na nagagamit ngayon ng mga manlalaki
manlalaro natin para po makapaglagay sila ng deposit sa kanilang mga account. So, ngayon po pinag-aaralan po natin na ano pa po ba yung mga ibang ways para po makapag-cash in sila. Sa ngayon po kasi ito po yung mga available, regulated well by the Bangko Sentral ng Pilipinas. So masisigurado po ng mga manlalaro at mga consumer natin na secure yung pera po nila at makakarating po ito doon sa online gambling apps kung saan po sila naglalaro. Pangalawa po, as far as based on my knowledge, meron din pong sariling KYC na ginagawa itong mga payment platforms na ito. Kumbaga nagkakaroon po ng double layer, knowing the customer and knowing the players, kung masasala na rin po nila, kung 21 years old po ba, itong mga naglalaro at nag-access po ng gambling apps. So, ito po kasi, kumbaga, for PAGCOR's part, tinitingnan po natin na ito na may mga safeguards pa naman po na existing. Kapag po hinayaan po natin sila na pumasok na lang po sa mga platforms na hindi po regulated, mas mahihirapan po tayong protektahan sila. So, pag-aaralan po natin ito, pero po ito po yung paliwanag namin. Talaga pong credit card, hindi po yun allowed. Bawal po kayong mangutang, bawal po kayong mga loan sharks, most especially, gumamit ng credit card para mag-register ng account. But these payment platforms po, kaya po natin pinapayagan po ito because we see that they are regulated as well. And meron po silang mga safeguards para po maprotektahan din po natin yung consumers natin. Thank you. Mr. Chair, I sense na tulad nung nakaraang hearing, minsan magbabatuhan yung PAGCOR at saka yung Bangko Sentral kung ano yung mandato, ano yung capacity sa isa't isa. Sa ganyang mga loopholes numulusot yung mga online gambling platforms, whether legal or illegal, pareho ang problema natin kahit sa legal gambling platform. So, and moving forward, therefore, talagang kailangang isara yung mga loopholes na yan at higpitan yung compliance at coordination among all of these stakeholders, including the e-wallets. Kasi kahit sinasabi natin na hindi pwedeng magsugal or mag-top up gamit ang credit cards, but there are also other platforms to do that dun mismo sa e-wallet, sa limbawa. Kasi yung ating mga kababayan, nakakapag-utang din sa pamamagitan ng e-wallet. So therefore, that's another detour. Utang through e-wallets, gamitin ang e-wallets para magsugal sa online platforms. Another question kay Attorney Jessa Maris, no, for in my last few seconds dito sa PAGCOR, pababa ng pababa ang fees ng PAGCOR para sa online sugal. Dati, 50% of gross gaming revenues. Naging 35%. O eto, tapos ngayong taon, Mr. Chair, 30% na lang. So, tama po ba, habang binababa ng PAGCOR mismo ang fees ninyo, inaasahan nyo, gaganahan ng operators na kumuha ng lisensya? Okay, ma'am. So, just a brief background po, no. Nung dumating po yung bagong administration natin sa PAGCOR noong 2021, kung saan nagkaroon po tayo ng 6 billion income and license fees, 5% lamang po ng legal market ang na-capture po natin. So, ngayon po, pinag-aralan po ng PAGCOR na paano po ba natin masusolusyonan yung paraming illegal operators na nag-ooperate po sa bansa. So, ito pong pagbaba natin ng fees na to, hindi lang po ito para ganahan po yung mga operators, but pero para din ganahan ang mga operators. Para po mayakag po natin yung mga illegal operators. Kasi po kasi po ma'am, 5% lang po ng legal market ang nakuha natin noong 2021. Pero ngayon pong 2025, nasa 40% na po ang legal na operators dito sa Pilipinas. Ano po bang ibig sabihin nun para sa mga manlalaro natin? So,
dito po naproprotektahan po natin sila, nababantayan po natin yung laro, nasa-certify po yung mga games, yung mga deposits po nila, nababantayan natin, and then meron din po silang malalapitan kapag po may problema sila dun sa mga transactions nila sa gaming apps. Pero po kung hindi po natin to ginawa, mas marami pa po ang illegal operators sa Pilipinas. So ito po yung naging primary consideration po natin kung bakit po natin binaba po yung rates. Because all over the world, Madam Chair, Madam Senator and Mr. Chair, isa po tayo sa mga pinakamalalaki pa ang tax rates. Actually po, 30%, we are getting 35%. 30% license fees from PAGCOR and 5% for the Bureau of Internal Revenue. So isa pa po tayo sa pinakamatataas na tax rate sa buong mundo. So bukod po doon sa pagyakag sa mga illegal operators, ginawa din po natin na at par with the world standards, yung rates po natin. Pero kung tutuusin po, isa pa rin po tayo sa pinakamataas na tax rate sa buong mundo po. So it would appear, Mr. Chair, na maraming proteksyon para sa mga online gambling operators, lalo na kung tatawid sila mula dun sa tinatawag na illegal, papasok sa legal. At the same time, itong legal na lumaki to 40% from the original 5%, mas malaki din yung take-home pay nila, di ba? And that's my last question for this round, Mr. Chair. Take-home pay po ng operators? Yes. Actually po, nabawasan po kung tutuusin nyo. Kasi dati po, wala po silang binabayarang taxes. Pwede po silang magpalaro, tuloy-tuloy lang po. They don't have to contribute to the taxes of the government. Pero once they registered with PAGCOR, nagkaroon po sila ng mga obligations para po remit ng taxes to the government, not only to PAGCOR but also to the Bureau of Internal Revenue po. Lastly, Mr. Chair, parang baliktad yung math dun po. Kasi kung bumaba yung fees from 50% to 35% to 30% of gross gaming revenues, ibig sabihin, mas malaki ang take-home pay nila. And anyway, my last point for this round, Mr. Chair, ay dahil marami pala ang protections para sa mga online gambling entities, operators na entities, we need more protections para sa ating mga kababayan. No? Lalo na yung mga arawang manggagawa at lalo na yung mga vulnerable sa online gambling addiction. Salamat, Mr. Chair. Salamat, Attorney Jessa Maris. Attorney Jessa Maris, just to continue yung kanina, no, yung punto po, yung punto ko rin talaga kanina, may kapangyarihan ang PAGCOR. May kapangyarihan kayo na i-control ang modes ng account funding. Particular kung paano mag-cash in at paano mag-cash out. Sa pag-regulate niyan, may value judgment ang PAGCOR. Similar sa tanong ko kanina sa e-wallets, value judgment. May value judgment din ang PAGCOR sa pag-regulate niyan. Kaya ninyong ipagbawal ang paggamit ng e-wallets na mas kalat ang gamit sa karaniwang tao. Yung e-wallets na apektado, yung karaniwang tao na apektado sa pinsala ng online gambling. Bakit ayaw nyong gawin? So ma'am, kagaya po ng nasabi ko kanina, sa ngayon po, ito po yung mga platforms na, kasi po, ayon po sa rules and regulations po ng PAGCOR ngayon, pinapayagan po ang mga BSP supervised or BSP regulated platforms para po sa cash in and cash out. So yun po yung sinusunod po namin ngayon. So with regard po to your recommendation, pag-aaralan po namin ito, pero po, sa tanong niyo po kung bakit po pinapayagan pa natin ito, because we are still subscribing to the view na ito po, kasama po itong mga payment platforms na to sa mga BSP supervised and regulated entities na regulated entities po. Well, ang punto ko lang dyan, Attorney Jessa Maris, nakapagkilos ang PAGCOR proactively in the past, no? Vis-a-vis yung paggamit ng credit cards, vis-a-vis yung pagpapamigrate di umano ng mga illegal, papuntang legal, pagpapababa ng fees, percentages of gross gaming revenue. So surely, pwede kayong at dapat, tingin ko lamang Mr. Chair, dapat mas proactive pa kayo dito sa pagpigil ng harms
ng online gambling, whether gamit ang e-wallets or iba pang issue dyan. Attorney Jessa Maris, so kanina pinag-uusapan natin yung pababa yung fees sa gross gaming revenues na ini-impose ng PAGCOR. So parang nasa polisiya pala ng PAGCOR na paramihin palalo itong mga gambling operators sa ating lipunan. Actually, Madam Chair, hindi po. Starting March 2024 po, nag-impose na po ng moratorium ang PAGCOR Board of Directors, and kaya po hindi na po kami tumatanggap ng mga new applications. Yung mga pending na lang po, yung on process, but starting po March 2024, no new applications po were accepted by PAGCOR. So 1.5 months already that no new applications have been Last year accepted. pa po, ma'am. That's right. So 1.5 years. Yep. So kasi otherwise, kailangan kong tanungin, kung hindi yan ang polisiya, bakit pa ulit-ulit na ibinaba yung fee? And in fact, if I look at the article, sarili nyo pong article sa Insider, January 2025. So this was after yung suspension na binanggit nyo of March 2024. Ang sabi dito sa inyong article, para mas marami pang budget sa marketing. So ano yung totoong pakay sa marketing? Kung hindi nga rin pag-iengganyo sa mas marami pa na magsugal. Okay. So, just to give also a history po, no, yung pong mula po ng 48.5% po yon na simula po na rates po, meron pong mga period po yon kung kailan po ibababa yung rates. So after 6 months, naging 45%. So hanggang po, ang pinakahuli pong pagbaba at huling pagbaba po is nung 30% na po siya. So isa rin po sa mga naging layunin sa pagbaba po ng rates for the electronic gaming operators is for them to allot that percentage po sa marketing po nila. Kasi po, ayon nga po sa nasabi ko kanina, isa po sa pinakamataas po na tax rates na nai-impose sa buong mundo ay yung binibigay, yung tax rate po ng PAGCOR na nasa almost 50%. So, ito pong na bawas po ay pwede po nilang ilaan sa marketing po nila at sa iba pang mga expenses ng operators. Yun po yun talaga pong isa sa mga dahilan kung bakit din po binaba ito. So para pala sa marketing ng mga online gaming operators. Akala ko nung una para sa marketing ng PAGCOR. So para rin po sa kanila. So but in effect, whether PAGCOR ang nag-iengganyo or sila mismo nag-iengganyo, yung target audience pa rin, target market na mas marami pang magsugal. Wala man lang po bang harm reduction target ang PAGCOR? Actually, ma'am, isa po iyan sa mga mitigated measures na i-implement po natin. So, kagaya po ng pinapatupad po natin sa integrated resorts, magkakaroon po ang ating mga licensees for online gaming ng tinatawag na foundations. So, yung 1% or a percentage po of their GGR will be directed for small infrastructure projects or the community infrastructure projects. Magkakaroon din po ng pondo para sa mga rehabilitation centers for mga players po na nakakaroon ng problema sa kanilang paglalaro, at maaari din po itong gamitin para sa iba pang mga maliliit na proyekto na ilalapit po sa atin ng mga communities and also ng ating mga stakeholders po. So, parang magiging CSR nila. Yes, ma'am. In addition pa po, if I may and since nabanggit nyo na rin yung rehab centers, well, for one, yung BILCO is going to ask for more than that in terms of resources para dun sa rehabilitation ng mga nalulong sa online gambling. Kasi otherwise, bakit parang pera na lang ang nagiging sukatan?
If I may add po, bukod po doon sa mga foundations na yon na galing po sa mga licensees, meron po tayong mga tie-ups with non-government organizations. So isa po doon yung Seagulls Flock. Sila po yung tumutulong ngayon sa PAGCOR para po mapatibay pa yung mga programa po natin. So kasama po dito yung pag-train ng mga ambassadors, responsible gambling ambassadors ng mga licensees natin. Sila din po yung tumutulong sa amin para po sa maayos na pag-accredit ng mga rehabilitation centers. So right now po kasi meron po kaming tie-up with 3 rehabilitation centers, but we recognize na para po makapagbigay kami or makapagbigay sila ng talagang responsive treatments for gambling gambling victim addicted po sa gambling, kailangan po as well i-accredit po sila at talaga pong masusing matingnan kung meron po silang kakayanan na makapag-treat ng mga may problema po sa gambling. Yung pong Seagulls Flock na rehab center, religious po ito? Seagulls Flock Organization po is actually a non-government organization. Binubuo po sila ng mga psychologists, nasa medical field po sila. So sila po yung nagdadaos po ng mga international conferences for responsible gambling dito sa Pilipinas. Ginawa na po nila to 2 times sa Quezon City. So sila po yung talagang tumutulong sa amin. And then, isa po sa mga projects nila na hinahanda na po namin ngayon is yung pagkakaroon po ng 24/7 helpline. So magkakaroon po ng, pwede pong tumanggap ng call, text, yung hotline na yon, and sinisigurado po natin na mga registered or medical professionals po talaga yung sasagot para po talagang responsive yung maging treatment para po dun sa mga tatawag at hihingi ng tulong sa helpline na yon. Mabuti po na mga medical professionals ay kasama sa mga ito kahit dito sa binanggit niyong rehab center kasi kailangan talaga scientific. No? In fact, public health ang approach dito. Yung pag-train ng responsible gambling ambassadors, kaya lang Mr. Chair, gambling ambassadors pa rin ito. And wag nating kalimutan, sinabi po ng Bridges of Hope, in fact, wala pang responsible gambling framework dito sa Pilipinas. So I wonder if it is these ambassadors or that group who should accredit the rehab centers. Baka for that expertise, dapat sa Department of Health nakalagak ito, lalo na kung harm reduction, lalo na kung public health ang approach. And then, of course, appreciated po yung helpline. Pero ilagay po natin, Mr. Chair, yung mga mandates na irerekomenda ng komite sa mga tamang at dapat na ahensya or departments or sa private sector and civil society partners na mayroong ganitong capacities talaga. Mr. Chair, marami pa rin sa aming nagsusumbong na meron pa rin mga billboards, social media, at pati messaging apps na nagpo-promote ng online sugal. Tinanggal niyo raw yung link, pero todo promote naman sa billboards, sa social media. And in fact po, Mr. Chair, minsan papunta dito sa trabaho or pauwi, nakakarinig pa ako ng online gambling ads kahit sa radyo. So, sa ibang ngang sugal, gaya ng casino, ulit, na pinag-usapan natin kanina, nire-regulate ng PAGCOR ang marketing and promotions. So bakit pinapayagan nyo pa rin mag-advertise ang online sugal? Yes, Mr. Senator Chair. Risa, I think we invited the Ad Standard Council. They can answer that question Thank you, later Mr. on. Chair. Thank you. So, but if PAGCOR has any comment on that before I ask my maybe last question of this hearing to the Ads Council? Yes, Attorney Jessa Mariz. So ma'am, regarding po doon sa nabanggit niyo po ng mga billboards and out-of-home advertisements, actually po, when the PAGCOR imposed po the deadline for all of our licensees to take down the billboards all over Metro Manila and all other areas po na
pinagposta nila, there was 100% po compliance from our licensees to take down all of these billboards. So with regard po dito sa kung meron pong recent na nakita, titingnan po natin to. Actually po, we have a monitoring team na tinitingnan din po kung meron pong mga nailalabas, and we also coordinate with the MMDA and ASC kung pwede pong maparusahan or kung meron pong mga kailangang i-take down na billboards sa paligid po natin. So we can get po the report kung saan po makikita ito para po ma-coordinate namin, and if kinakailangan pong mag-impose ng penalty sa mga lumabag, gagawin po natin yun. Salamat para doon, Attorney Jessa Maris. And I assure you, meron pa rin. Dahil nga maraming pa rin nagsusumbong tungkol dyan, Mr. Chair. Sir. And yes, I agree with the good share. Hindi lang dito po sa Metro Manila, sa mga probinsya. Kasi nga kalat sa buong bansa natin itong problema ng online gambling and online gambling addiction specifically. Ngayon, sa casino po, may required na income level. A certain income level as certified by the BIR para makalaro. And naniniwala po ako, Mr. Chair, na dapat mas mahigpit pa tayo dito pagdating po sa online sugal. May ginagawa na po ba ang PAGCOR kasama ng ibang ahensya para magkaroon ng mas striktong regulasyon? Ngayon pa lang, pagdating sa spending limit dito sa online gambling platforms. Para naman hindi nabibiktima, lalo na yung mga minimum wage earners na kanina pa po nating pinag-uusapan, lalo na yung arawan lamang ang kinikita nila. Okay, so with regard po ma'am sa spending limits, yes ma'am, isa po ito sa mga inaaral natin. Nabanggit din po ni Chairman Tenco during the last hearing na isa po kasi ito sa kailangan po talaga nating i-weigh kung yung pagtakda po ba natin ng spending limit would really promote responsible gambling or it would just drive them to the illegal operators. So kaya po, hindi po namin sinasabi na hindi tayo magtatakda, kundi maingat lang po tayo kung ano po yung magiging limitation, kung anong amount po ang itatakda natin. But definitely po, isa po ito sa mga pinag-aaralan. In addition po, tumitingin din po tayo, marami din pong mga products or AI tools para po magkaroon ng monitoring ng betting transactions or yung mga yung betting patterns po ng mga players. So para makita po natin kung every now and then 20 pesos, 20 pesos or wala na po sa normal pattern of betting niya yung ginagawa na itong player na to, maaari pong i-suspend yung kanyang account para po hindi na po niya matuloy-tuloy ito. So isa po ito sa mga, ilan po ito sa mga pinag-aaralan po ng mga tools because we understand po na sa dami po ng transactions, kailangan po talaga natin ng ganitong mga tools para mas matulungan po natin yung mga players po natin na maihinto bago pa po sila magkaroon ng addiction. Well, Mr. Chair, I'm willing to guess even now na kung magkaroon kayo ng dagdag na controls mula sa PAGCOR gamit yung income limit, it would either promote so-called responsible gambling na again, wala pa naman tayong ganyang framework dito sa ating bansa rather than drive them to the illegal. Kasi sinasabi namang ng lahat, kinokontrol ang illegal. But we also need to control yung paglaro ng ating mga kababayan or there have to be some kind of safeguards kahit dun sa so-called legal na online gambling. Baka makatulong nga na magdalawang isip ang tao na magsugal dyan sa online gamit ang limitadong pera. Yung minimum wage nga ngayon, it's honored more in the breach and it's not even a living wage yet. Makikipagkompetensya pa yung online gambling, di ba? So, ang hirap. I mean, we have to constantly remind ourselves in our society, ano ba yung priorities natin? And pinaka I guess, accountable sana para doon, Mr. Chair, yung mga entities around the table na kumikita sa online gambling. And huling tanong ko sa PAGCOR ngayong hearing, Mr. Chair,
ayan, slightly nadaanan rin kanina, but just to seek your thoughts on this, ang dinig ko po, a number of online gambling operators are foreign-owned. Baka naman nahihigop na palabas ng bansa ang pera na ating mga kababayan dahil dito sa online gambling. Is that an ongoing concern for PAGCOR? Ma'am, with regard po sa sa ownership po, all of our licensees po are compliant with the 60-40 requirement. So hindi po lalagpas ng 60% ng 40% ang ownership po ng mga foreign nationals. So sinigurado po natin yon bago po sila mabigyan ng lisensya. All of them po are also registered with the Anti-Money Laundering Council. They are required to follow all of the anti-money laundering rules and regulations po kung kailangan po nilang mag-report ng mga suspicious transactions and covered transactions. So meron din po kaming sariling department sa PAGCOR na nagmo-monitor. If I may din po, last lang po, I just would like to clarify po that we have a responsible gambling code of practice which has been in existence since 2021. So, yun po, ini-improve pa po yon lalo na po ngayon with the emergence of new technology. Pero hindi po totoo na wala po kaming responsible gaming framework. Nagsimula lang po ito muna sa maliliit na steps, but right now po, it's one of the priority po of PAGCOR. And I think all over the world, responsible gaming po talaga ay isa sa mga fino-focus ng regulators, players, and all of the gambling stakeholders. And you can be assured po, ma'am, na talaga pong serious yung PAGCOR regarding the improvement of responsible gaming programs po. Mr. Chair, PAGCOR may have a responsible gambling code of practice, pero hindi pa siya responsible gaming framework sa buong bansa natin. For most of us Filipinos, responsible gambling is just a nice thing that government and private sectors involved in online gambling are saying. Pero hindi pa siya bahagi talaga ng popular culture natin. Obviously, kasi problema pa rin, largely unaddressed yung addiction sa online gambling. Nabanggit ko rin kanina, Mr. Chair, na, and I think Attorney Jessa Maris, we work together in the investigation on the POGOs. Dumaan din tayo sa similar dialogue na ganito na lahat ng POGOs, nung una, predominantly or completely Philippine-owned. Pero nagpatuloy tayo sa investigasyon and nalaman natin yung totoo. That's why I think I mentioned earlier, Mr. Chair, yung isang binanggit ng, I think it was GCash, about beneficial ownership. That is of great interest to this committee as well. Dito sa issue ng online gambling operators na di umano ay foreign-owned.